Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa initial aqidah. So, yung huling natalakay nating hadith, iniulat Ibn Abbas radiyallahu anhuma, iniulat ito ni Ibn Jarir, man ahabba fillahi wa abgada fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tanalu wilayatullahi bidalik. Sino man daw ang magmahal alang-alang kay Allah at mamuhi alang-alang kay Allah, makipagkaibigan alang-alang kay Allah, at maging kaaway ninuman alang-alang kay Allah, siya ay magkakamit insyaAllah ng wilaya o pagiging kakampi ni Allah sa pamagitan nito. Walan yajida abdun ta'mul imani wa in kathurat salatuhu wa sawmuhu hatta yakuna kadhalik. At ang alipin ni Allah ay hindi makakalasap ng pananampalataya kahit pa marami ang kanyang sala at pag-aayuno, hanggang sa maging ganito muna siya, ang magmahal at mamuhi alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wakad sarat amatul muakhatin nas ala amrid dunya wa dalika la yajidi ala ahlihi shay'an. Pero yun nga, ang katotohanan, karugtong ito ng hadith. Sinabi ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kapatiran na umiiral sa marami sa mga tao ay nakabase lamang sa kanilang mga material na pangangailangan. At wala itong silbi o saysay sa kanila, lalong-lalo na para sa kanilang relihiyon at sa kabilang buhay. Kasi hindi para kay Allah ang kanilang pagtitipon, hindi para kay Allah ang kanilang pagmamahal, pagkamuhi, at iba pang mga bagay. So sinasabi, ang kahulugan ng ahabba fillah, ang magmahal alang-alang kay Allah, ay ahabba ahlal imani billahi wa ta'atihi min ajli dhalik. Ang mahalin ng mga mananampalataya, o mahalin niya ang mga mananampalataya alang-alang kay Allah at sa pagsunod sa Kanya, at para sa dalawang bagay din na ito. Kumbaga, yung mismong mamahalin natin ang mga mananampalataya at ang lahat ng paraan upang maipakita sa mga tao ang pagmamahal na ito ay pinapakita rin natin. Inshallah, ibig sabihin, lahat na may kinalaman dito ay meron ding gantimpala na katulad nito na siya nga ay magkakamit ng wilaya ni Allah at siya ang tunay na makalalasap ng pananampalataya, inshallah. At yung abgada fillah, ang mamuhi o magalit alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay abgada min kufri billahi wa ashraka bihi. Ay abgada man kafara billah wa ashraka bihi. So dito, itong pagkamuhi na ito, syempre unang-una ay laban sa mga kuffar at sa mga nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kinamumuhian natin sila dahil sa kanilang pagtatambal. Eh syempre, hindi porke kuffar ay aapihin na natin o hindi na natin ibibigay ang kanilang mga karapatan. At syempre, kinamumuhian din natin wa kharaja an ta'atihi li ajli ma fa'alu mimma yuskitullah. At kinamumuhian din natin siyempre ang sino man na sumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, na dahil sa kanilang mga ginawa na ito ay magkakamit sila ng pagkamuhi ni Allah. So itong bagay na ito mahalaga. So yung kuffar at mga mushrik automatically sila ay
kamumuhian natin dahil sila ay musyrik. Ang shirk nila at kufur ay kamumuhian natin. Pero syempre, maaaring iiral ang pagmamahal ng Muslim sa musyrik na kanyang malapit na kamag-anak, katulad ng nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagmamahal kay Abu Talib. Walang problema. Pero dito, ang pagkamuhi alang-alang kay Allah, ito ang pangunahing anyo nito. Yung mamumuhi tayo sa kuffar dahil sa kanilang kawalang pananampalataya at sa musyrik dahil sa kanilang shirk. At maaari rin mangyari na kamumuhian natin ng mananampalataya na sumusuway kay Allah, na gumagawa siya ng mga gawain na kamuhi-muhi kay Allah. Narinig ko yung paliwanag dito minsan. Bakit kailangan ng mananampalataya na magpakita ng pagkamuhi sa pagsuway kay Allah? Kasi maaaring mangyari na hindi niya makikita ang parusa ni Allah. Ibig ko sabihin, hindi niya masasaksihan na darating na pala sa kanya ang parusa ni Allah. Kaya tayo ang magpapakita sa kanya ng poot o kumbaga paninindigan na mali nga yung kanyang ginawa. Nang sa gayon, may isip niya yung kanyang pagkakamali at may tatama niyang kanyang sarili, inshallah. Ngayon kung lahat tayo bait-baitan o lahat tayo kumbaga magpapakita palagi ng pagpapaumanhin, okay lang yan, walang problema, walang mangyayari. So kailangan may papakita natin talaga sa tao na yung kanyang ginawa ay kamuhi-muhi, lalong-lalo na kay Allah. Lalong-lalo na kay Allah. Hindi ito ginagawa ng tao dahil lang sa nasagasaan yung pride niya o ano pa mang bagay. Ito unang-una ay ginagawa alang-alang kay Allah, insyaallah. Kasi kung hindi tayo magpapakita ng galit, isipin niya okay lang din yung kanyang mga ginagawa. So, dapat makita ng tao, kumbaga yung pagkamuhi ng mga Muslim sa masamang gawain, nang sa gayon ay mapagtatanto rin nila, ma-realize nila na kamuhi-muhi nga rin talaga kahit kay Allah ang kanilang mga gawain. Insyaallah. Kasi kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa maraming pagkakataon, di ba tinatalakay natin sa Adabul Muta'allimin, naging mapagpaumanhin siya. Pero meron din mga pagkakataon na hindi siya nagpaumanhin. Talagang nagalit siya. Lalong-lalo na kung pinagtatambalan si Allah. O sa iba pang mga mabibigat na mga bagay. Bawa yung mga sahaba, nagbigay sila ng maling fatwa. Yung junub, yung nagkaroon ng wet dreams, na mayroong sugat sa ulo, pinaligo nila, namatay tuloy. So galit na galit doon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi lang iisa ang magiging approach ng tao kung paano niya haharapin yung mga bagay-bagay sa pagtuturo, sa pag-uutos ng kabutihan, pagbabawal sa kasamaan, pagpapayo. Maring iba-iba ang kalagayan ng mga tao at pipiliin niya kung ano ang magiging pinakakapakipakinabang, insyaallah. Sukdulan nga na dito, ipakita mo yung pagkamuhi mo sa gawain na yun o kahit to sa tao mismo. Katulad nga nang nangyari kay Ka'ab bin Malik, kay Hilal at Murara na nagpaiwan doon sa Ghazwatut Tabuk. Hindi talaga sila kinausap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mahabang panahon. Dahil namuhi sa kanila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang pagpapaiwan sa jihad. Sumunod, manwala fillah, ang siyang nakikipagkaibigan o nakikipagkampihan alang-alang kay Allah. Itong tao na ito, nasara awliya'ahu wa ahla ta'atihi wa ayyadahum. Ang pakikipagkampihan natin alang-alang kay Allah ay ang pagtulong, pagpapatagumpay sa kanyang mga kakampi. Kakampi ni Allah. Ibig sabihin yung mga matutuwid talaga na mananampalataya, na nakikilala sa kanilang pagsisikap na maging matuwid. Hindi yung patay sindi sa pagiging matuwid. May taong ganun patay sindi sa pagiging matuwid. Matuwid kapag may papakinabangan, tapos kapag walang papakinabangan, kalaban ka na. Hindi yun awliya o wali.
ni Allah. Ang tinutukoy dito na awliya Allah, yung mga tunay na matutuwid inshallah. At ahlut ta'ah, yung mga sumusunod kay Allah. Na tayo nga itutulong sa kanila, magpapatagumpay sa kanila at susuporta sa kanila inshallah. Sukdulan, na tutulungan natin sila laban sa kanilang mga kalaban, lalong-lalo na kung ang kalaban nga na ito, syempre, kalaban nila sa relihiyon. Ibig sabihin, kalaban din ni Allah. Natutulungan natin sila, pagtatanggol natin sila nang sa gayon hindi sila mapipinsala, o tutulungan natin sila at may pagtatanggol na magtatagumpay sila, o kahit sa mga pang-araw-araw na mga bagay. Not necessarily may kinalaman sa paglilingkod sa relihiyon. Kasi nga katulad ng binabanggit ko, ang sadaka, hindi lang ito limitado para sa da'wah o para sa jihad, para sa pagpapatayo ng masjid. Ang sadaka para sa isang naghihikahos, para sa isang nagpapagamot, para sa isang nanganganib ang buhay dahil sa sakit o ano paman, maaari silang tulungan inshallah sa pamagitan ng sadaka o ano pamang uri ng tulong, lalong-lalo na kung ito ay, ito nga, para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At panghuli yung binanggit doon sa hadith, ada fillah, yung tao na makikipag-away, kumbaga makikipaglaban, alang-alang kay Allah, haraba ahla ma'siyatihi, wajahada a'da'ahu. Ito raw yung pakikidigma o pakikipaglaban laban sa mga sumusuway kay Allah at pakikidigma laban sa kanyang mga kalaban. Yung ahla ma'siyah dito, ang tinutukoy dito mananampalataya. Kasi yung aada na tinutukoy dito naman, on the other hand, ito na yung kuffar at munafikin. Kuffar, musyrikin at munafikin. Pero kung Muslim, nandito sila sa ahlu ma'siyah, pareho lang. Sila ay lalabanan nga alang-alang kay Allah. So yung kanina, na pagmamahal at pagkamuhi, actually ito yung sukdulan ng dalawa na yun. Yung pagmamahal ay maaring sukdulan na abot sa wilaya, at yung pagkapuot ay maaring aabot sukdulan dito sa pakikipbaka o pakikipaglaban sa kanila. So pareho itong binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi maaring mauunawaan natin ng apat na ito ay yun nga, yung isa basic, yung pagmamahal at pagkamuhi, at yung sumunod na mga nabanggit, kumbaga mas special na uri ng pagmamahal at pagkamuhi, yun ang sukdulan na makikipagkampihan ka o ikaw ay makikibaka laban sa kanila, inshallah. Ito yung dahilan kung bakit apat ang binanggit dito. Bakit hindi yung pagmamahal at pagkamuhi lang ang binanggit? Bakit binanggit pa pati ang wilaya at yung ida? Itong dahilan. Kasi magkaugnay ang dalawa na ito sa naunang dalawa na nabanggit. Kaya doon sa tinatalakay natin sa Nawaqidul Islam, yung Mudaharatul Musyrikin alal Muslimin, nagtatagal tayo doon kasi napapaloob din ito sa usapin na ito. Yung pagmamahal sa mga mananampalataya, katapatan sa mananampalataya, pakikipagkampihan sa mga mananampalataya, magawain na ipagkakait natin sa kuffar. Kasi special yun sa mga mananampalataya. Pero maaring mangyayari na magkakaroon ng bahagi yung kuffar sa mga ito mula sa atin sa limitadong paraan lang. Diba? Pwede tayong magmahal sa kuffar nang hindi nasasakripisyo ang ating relihiyon. Lalong-lalo na kung dapat naman talaga mahalin. Magulang o kapatid na hindi mananampalataya, walang problema. At lalo na kung hindi naman sila nakikibaka sa atin. May kipagkampihan sa kuffar kung hindi laban sa Muslim, pwede. O may kipagtulungan sa kuffar kung para sa kabutihan, walang problema. Inshallah, kung wala namang shirk
wala namang pang-aapi, wala namang pagsalakay sa mga Muslim sa pakikipagtulungan na ito, inshallah. Siyempre, ang lahat ng ito kung makakamit ng tao ay makakamit din niya ang wilaya ni Allah. Wilaya ni Allah, ibig sabihin, yung kanyang pakikipagkampihan. Ibig sabihin si Allah ay makikipagkampihan sa kanya, ituturing siya ni Allah bilang kanyang wali. Ngayon ulitin natin itong wali. Ang hirap kasi nito ipaliwanag sa ibang wika. Sa Arabic kasi, pag sinabing wali, kung sa relasyon sa pagitan ng tao, ito na yung pinakamatindi. Ito na yung pinakamatindi. Kumbaga, sukdulan na yung tao na hindi mo naman kamag-anak, tatratuhin mong kamag-anak. Kaya nga mga pinalayang alipin at eventually ginagawang ampon ng Quraysh. Ang tawag nila sa kanila ay maula o mawali. Kasi sila itinuturing na rin nila na parang mga kamag-anak. Na kung ang mga tao na ito ay pipinsalain, ipagtatanggol nila ang mga ito kahit ang mga ito ay mga dating alipin. So nga si Salim na maula ni Abu Hudayfa na pinalaya siya ni Abu Hudayfa. Pareho silang Muslim. So pinalaya siya ni Hudayfa. Pero si Hudayfa, siyempre panahon na yun nang hindi pa pinagbabawal yung pag-aampon. Inanunsyo niya na siya ay kanyang inaampon na at magmamana sa kanya at siya ay magmamana kay Salim. So nandun din yun sa Omar series. So yung wilaya ni Allah ganun din. Ibig sabihin, ito na yung pinakamatindi na relasyon ni Allah sa tao. Kumbaga, na meron pang hadith na yung wali ni Allah, siya ay nakakakita sa pamagitan ng liwanag ni Allah at iba't iba pang mga paglalarawan doon sa hadith sa mga katangian ng mga wali ni Allah. Siyempre meron pang aya na babala naman ni Allah, man adali waliyan, sino man ang kumbaga makikilaban sa aking wali, nagbibigay si Allah ng babala na siya ay makikipaglaban, si Allah mismo makikipaglaban para ipagtanggol ang kanyang wali. So ganito katindi ang konteksto ng wilaya na ito. So nilalagay lang natin ito sa tamang pag-unawa dito, inshallah. So wilayatullah, pakikipagkampihan ni Allah, tawallihi li abdihi wa mahabbatihi o tawalliyuhu li abdihi wa mahabbatuhu wa nasratuhu lahu. Yung ang sino man na tinuturing ni Allah na kanyang wali, ito nga ay kanyang ituturing na kakampi o kaibigan at ito ay kanyang mamahalin, tutulungan at pagtatagumpayin. Kasi kung ang tao kakampi niya si Allah, sino pang mananalo laban sa kanya? Dahil si Allah ang Al-Qahhar. Al-Qahhar, ibig sabihin, hindi matatalo, hindi mapamamayanihan. Kumbaga, sa sobrang tindi ng kanyang kapangyarihan, imposibleng matatalo ni naman si Allah. So ganito katindi ang konsepto ng wilayatullah dito. Ganito ka-exclusive, kumbaga. At syempre, hindi ito basta-bastang makakamit ng tao kung wala nga siya nung apat na yun. Na mamumuhi siya at magmamahala alang kay Allah, o kaya ay makikipaglaban at makikipagkampihan alang-alang kay Allah. At yung bahagi ng hadith, walan yajida ahadun ta'mal iman, na hindi raw matitikman ninuman ang lasa ng pananampalataya, ay la yahsulu lahu dukul iman waladdatahu wa sururahu. Na yung tao na wala yung apat na ito. Actually, itong apat na ito dapat kompleto. Okay, pagmamahal, pagkamuhi, pakikipagkampihan,
at pakikipaglaban, lahat alang-alang kay Allah, dapat kumpleto yung apat. Hindi pwedeng namumuhi ka o nagmamahal ka alang-alang kay Allah pero hindi ka naman namumuhi alang-alang kay Allah. Hindi pwede. Dapat lahat naroon para balanse. Para balanse. Katulad ng kung paano kang Muslim, sa paniniwala mo na si Allah lang ang nag-iisang marapat na sambahin, hindi ito magiging kompleto kung hindi mo naman kinamumuhian din ang kawalang pananampalataya. Hindi pwede. Hindi pwede na nandun ka sa masjid, nagsasala, tas kapag piyesta ng kuffar, nandun ka rin. Hindi pwede. Dapat kinamumuhian mo yung bagay na yun. At ang sino mang tao na wala nitong apat na ito, o may kulang sa apat na ito, hindi niya matitikman ang pananampalataya at ang tamis nito at ang kaligayahan na dulot ng pananampalataya na ito. At yun nga sa dulo ng hadith, hatta yakuna kadhalik, hanggang sa hindi niya makakamit ito hanggang sa maging ganun siya. Ay hatta yuhibba fillahi, wa yubgida fillahi, wa yuadi fillahi, wa yuwali fillahi. So hindi siya magkakamit ng wilaya ni Allah. Hindi niya matitikman ang pananampalataya, ang tamis ng pananampalataya at kaligayahan nito hanggang sa siya ay magmahal alang-alang kay Allah, mamuhi alang-alang kay Allah, makibaka o makipaglaban alang-alang kay Allah at makipagkampihan alang-alang kay Allah. Meron pa palang huling parting hadith na yon. So sinasabi na mu'akhatun nas, yung pakikipagkapatiran daw sa pagitan ng mga tao, ta'akihim wa mahabbatuhum wa walatuhum ala syu'unid dunya. Yung nga sinasabi, ganito dapat ang relasyon ng tao sa kanyang kapwa-tao. Pero yun nga, ang karamihan sa mga tao, ganito sila. Sila'y nakikipagkapatiran at nagpapakita ng pagmamahal at pakikipagkampihan alang-alang sa dunya, alang-alang sa mundo. Ngayon nga, la yajidi ala ahlihi shay'an ay la tanfa'uhum ma'ahabbatuhum li ajli dunya bal tadurruhum. Yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na la yajidi ala ahlihi shay'an, walang matatagpuan ng sino mang ganito na nakikipagkapatiran lamang alang-alang sa dunya, wala silang mapapala rito. Wala silang mapapala rito na kahit na ano, sa kanilang pagmamahal o ano paman, alang-alang sa dunya, ba merong Muslim, pinapansin mo lang kasi may papakinabangan ka, nauutangan mo pero hindi mo nautangan, hindi mo pinapansin. Halimbawa, walang saysay ang ganun pakikipagkapatiran. Pagiging ipokrito yun. Okay, pinapansin mo yung isa kasi, yung isang brother kasi hindi kanya sinasaway sa mga masamang ginagawa mo. Yung isa, lagi kang napapansin, kaya ayaw mo sa kanya. Hindi rin yun. Kumbaga, wagas na pakikipagkapatiran. Okay, namimili ka lang kung saan ka komportable, kung saan ka masaya, kumbaga na hindi ka mapapagalitan, hindi ganun ang pakikipagkapatiran. So, ang ganitong uri ng pakikipagkapatiran ay walang pakinabang bagkus ay makakapinsala pa sa kanila. Waliyadu billah. Balikan natin itong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bandang huli. La yajidi ala ahlihi shay'an. Sa mga tao na nakikipagkapatiran sa ganitong paraan ng pakikipagkapatiran. Ito nga yung umiiral sa mas marami sa mga tao. At para sa Muslim, hindi siya dapat ganito. Dapat naiiba ang Muslim, inshallah. Mas malawak dapat at mas malalim ang pag-unawa niya sa pakikipagkapatiran kaysa sa lawak at lalim ng pakikipagkapatiran ng karamihan sa mga tao, kahit sa mga Muslim. Kahit sa mga Muslim. Ay nga problema sa panahon natin ngayon, mas laganap na ang kamangmangan kaysa sa kaalaman. Mga Muslim, hindi nila alam
kung alin ba yung gawain o pananalita na naayon sa kaalaman, kaya kapag hindi nila nagugustuhan, minamasama nila o hindi nila tinatanggap. Dapat yung mananampalataya, inshallah, ay nalalaman niya ang kanyang relihiyon, nakikilala niya ang kanyang relihiyon, para malaman niya kung ano ang mabuti, tatanggapin niya ito, kahit hindi ito pabor sa kanya. At makilala niya rin ang masama, at lalayuan niya ito kahit ito pa ay pabor sa kanya, inshallah. So ito yung pagtalakay natin muli doon sa hadith na yun. Tinapasan natin hadith na yun na iniulat ni Ibn Jarir rahimahullah. Ang sumunod na bahagi dito, ito namang sinabi ni Allah, aya pala ito. Sinabi ni Allah doon sa Suratul Baqarah verse 71, وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. So sinabi dito ni Allah, napin natin buong aya. So sinabi ni Allah, qala innahu yaqulu, hindi pala, Suratul Baqarah 166 pala. So sinabi ni Allah, wa qala alladhina ittaba'u law anna lana qarratan fatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Yung mga sumunod, ang tinutukoy dito na mga sumunod, yung mga mahihina na sumunod dun sa mga makapangyarihan, na magsisisi sila sa araw ng paghuhukom na pare-pareho sila na itapon sa impyerno. At sasabihin nila kung bibigyan lang sila ng isa pang pagkakataon sa mundo, aalisin nila ang anumang kinalaman nila doon sa mga tao na yun na nagligaw sa kanila. Katulad ng kung paanong itinanggi sila ng mga tao na ito. Kasi yung mga nagligaw sa kanila, itinatanggi din nila na sila ang nagligaw sa kanila. Kasi gusto ng mga naligaw na doble ang parusa ng mga nagligaw sa kanila. Ayaw yun ng mga nagligaw. Gusto nila, pare-pareho sila na magdurusa. Kasi katwiran nila, kaya kayo naligaw kasi gusto nyo rin naman maligaw eh. Hindi namin kayo pinilit na sundin ng pagkaligaw. Yun ang dahilan kung bakit ganito rin ang sasabihin ng mga naligaw. Kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alihim. Na gayon nga, ipapakita ni Allah sa kanilang mga gawain na pagsisisihan nila. وَمَا بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. At sila ay hindi nalalabas mula sa impyerno. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Yung kanina, inuna kong binasa yung sumunod na aya kasi nandun yung premise kung bakit ganoon, bakit nabanggit yung taqatta'at bihimul asbab. Kasi yung mga nagligaw, yung nga itatanggi nila ang anumang kinalaman nila doon sa mga naligaw. Pero yun nga, nasa kanila na ang parusa. At makikita nila ang parusa na ito at puputulin nila ang kanilang relasyon sa isa't isa. So itong aya na ito, alhamdulillah, nandito rin sa kabanata na ito tungkol sa pagmamahal alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito'y isa sa mga anyo ng pagmamahal ng tao na hindi alang-alang kay Allah, na hindi nga magdudulot ng pakinabang, bagkus ay magdudulot ng pinsala. Waliyadu billah. Tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.